Hello, good morning. I'm Chris Ugaw-Ugaw, isang mechanical engineer at connected sa isang private construction company for 18 years. So, sa mga bagong subscriber ko po, please don't forget to tap the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. So, kung isa kang OFW, isa kang empleyado, negosyante, housewife, estudyante o tambay, so may isi-share ko sa inyo. So ito, kung naghahanap kayo ng ekstrang pagkakakitaan, so share ko sa inyo, ano ba ang magandang ekstrang pagkakitaan ngayon, nga patok na patok sa trending ngayon. O trending ngayon, isa na yung services. Kasi sa services, ma'am and sir, ang tao ang lumalapit. Di ka ang lumalapit sa kanila. Once alam nila mayroon kang services na business, kusang lumalapit at magtanong yan sa iyo. For example, sa nga isi-share ko sa inyo ngayon, isa po siyang ticketing business. Sa ticketing business, pwede ka kumita markup base. Pag mag-book ka ng ticket, domestic and international, mayroon pang bills payment, mayroon pang remittance. So for example, mayroon tayong mag-book ka ng ticket, domestic, markup base po tayo. Ang markup natin is 200 to 500 pesos per way per passengers. So 200 to 1,000 pesos markup natin. For example, mayroon tayong 10 ka tao na nagpabook sa atin ng ticket. So, 10 ka tao, 10 packs times 500 ang markup mo kasi domestic lang. So, mayroon ka nang kikitain na 5,000 pesos. What if kung round trip ticket po yun? Kasi nag-tour lang sila sa ibang lugar. So times 2. So kikita po tayo ng 10,000 pesos. Sa domestic pa lang din po yun. How about sa international? Yung international markup natin is 700 to 1,000 pesos per way per passengers. So for example, 700 to 1,000 pesos ang markup natin. Tapos may 10 nagpabook sa atin sa isang buwan lang yon, 10 katao. So 10, 10 times 1,000. So kikita tayo ng 10,000 pesos. So what if round trip ticket din kasi namamasya lang at babalik ka agad. So mayroon na tayong 10,000 times 2. So mayroon na tayong 20,000 pesos. So sa domestic at saka international pa lang yun, kumikita ka na ng 10,000 plus 20,000, kumikita ka na ng 30,000 pesos. So mayroon pa tayong bills payment. So yung sa bills payment natin sa every household, may 3 bills tayong binabayaran. Alam naman natin pagkatapos ng buwan, nandyan na yan si Judith. Whether ayaw mo sa gusto hindi, nandyan talaga, naghanap na yan ng bayad, naghanap na yan ng share sa kanya, si Judith. So 3 bills ang binabayaran natin every month, yung tubig, kuryente, yung internet. Kahit sisingilin lang natin yung mga kapitbahay natin ng 10 pesos convenience fee. Kaysa pumunta pa sila ng bayan, mamamasahe pa sila, traffic pa, magdala pa ng bata, so gagastos pa sila doon. How much more yung nandyan lang malapit sa iyo? 10,000 yung gagastusin nila, convenience fee. Tapos, makasave pa sila ng time. So, for example, sa isang household, 10 pesos lang yung convenience fee mo sa isang bills. Kung marami na kayo nakatira sa lugar nyo, subdivision nyo, so mayroong 1,000 bills na nagbabayad sa iyo every month. So 10 pesos times 1,000, mayroon ka ng 10,000 pesos. What if
tatlong bills ang binabayaran at dyan sa iyo magbabayad. So, 10,000 times 3, so kikita ka na ng 30,000 pesos. How about mayroon pa tayong remittance, send and receive money. Kagaya sa Palawan, ang convenience fee nila sa 1,000 is 15 pesos. So, yun lang din yung susundan natin. For example, mayroong sa'yo, sa isang buwan lang, mayroong 1,000 na ano sa'yo, ng remittance. Tapos, ang convenience fee mo is 15 pesos lang. So, magkano? Mayroon ka ng 15,000 pesos sa isang buwan. So, kahit maliit lang yan mga ma'am and sir, 15 pesos, convenience fee, 10 pesos, pero saan ba nagsimula yung malaki income, di ba? Sa maliit. Once maraming nakagusto sa ano mo, services mo, tapos approachable ka pa, so yun, dumadami yung customers mo. So, for example, sa isang buwan, magkano ang kinikita mo? 10,000 sa booking sa domestic, 20,000 sa booking sa international, plus bills payment pa sa tatlong bills. Buwan-buwan, mayroon kang 30,000, so 60. Plus, mayroon ka pang 15,000 sa remittance sa isang buwan. So, abot na yan ng 75,000 pesos. Lahat-lahat. Tama? 75,000 pesos. 10 plus 20, 30 plus 30, 60 plus 15, 75,000 pesos. Sabihin mo, imposible naman yan. Extra income lang. Ganon kalaki kikitain mo. Sabihin natin, kalahati lang sa 75,000 pesos. So, mayroon kang 35,000 pesos. Kalahati lang sa 75,000. Pero, yung 35,000 pesos, malaki pa rin. Extra income, di ba? Sabihin natin, malaki pa rin yan. So, sabihin natin, 35,000 pesos. Kalahati lang. Kasi sabihin natin, kunti pa naman yung tao doon sa lugar namin. Dito pa naman sila lahat doon sa akin magbabayad. Kunti pa lang magbo-booking sa akin. Di, sabihin natin, sa 35, kalahati lang din yung income mo dito. Magkano? 17,500 pesos per month. So, maliit o malaking tulong na yan na extra income, 17,500. So, di ba, ang gamit mo cellphone, mag-load ka lang, kailangan ka lang na data or wifi, malakas lang connection mo para pag mayroong mga services, mag-book ka ng ticket, international, domestic, mayroong bills payment, mayroong remittance, andyan sa'yo, mabilis yung transaction mo. Pero, ang kita mo, sabihin lang natin 17,500. So, malaking tulong yan, extra income. Ngayon, ginagawa ko yan kahit empleyado ako. So, during walang pasok, Sabado-Linggo, at saka sa gabi, walang pasok, kung may magpo-book ng ticket, so, i-book sila ng ticket. Mabayad ng kuryente, tubig. So, dito. So, maganda yung business niya, services. Kasi ang tao ang lalapit sa atin. Hindi na kailangan na i-alok natin. Kasi yan, pagkatapos ng isang buwan, mayroon talagang bills yan. 3 bills, every household. Pag gusto mo uwi sa lugar mo, malayo ka, umuwi ka, magpabook siya ng ticket. So, kahit sabihin natin mahal ang ticket ngayon kasi season, pero uwi ka talaga kailangan magpabook ka talaga ng ticket. So, yan mga ma'am and sir, kung interested po kayo, sabihin nyo lang sa akin, i-PM nyo lang ako sa Messenger para matulungan ko rin kayo. I-share ko lang din yung itong business na to. Kasi marami namang naghahanap ng extra pagkakitaan pero di nila alam kung paano sila magsisimula at sino mag-guide sa kanila.
So with that, thank you and God bless po sa ating lahat.